Palagay ko hindi lawful yung directive at transparency, tinatago. Wala, opo, matagal nang ginagawa yan eh. Kaya nga po hindi po porkit dati nyo nang ginagawa, tama na. Dami nyo nang ang binago ngayon. Marami po kasi ngayon lang nangyayari. 'Di ba? Katulad ng ngayon lang tayo nagbenta ng napakaraming ginto. Palagay ko hindi lawful. Sasabihin sa iyo yan pag alam nyo, trap nila yan eh, yung mga kaso-kaso. Ayon po kay BP Sara, dalawa lang po ang may control ng budget ng Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Saldico. Di ba pera yan ng taong bayan? Bakit sekreto sila sa BICAM? Matagal na po yan na sekreto. Yun nga eh. Ngayon, nalantad na. Dati, yung BICAM, nakikita natin na nire-reconcile lang. Dapat yun lang, reconcile lang eh. Ngayon, iba na yung ginagawa ng BICAM. Buhat po ng umupo tong gobyerno na to. Ang dami po talaga nilang ginagawa. Yan na lang ayuda eh. Instead na ang priority mo mamigay ng ayuda sa mga tao, wala. Imaginein po ninyo, wala naman pong pandemya. Di ba pera yan ng taong bayan? Yan ang question natin talaga lahat. Tao yan ng taong bayan. Bakit nyo nililihim? Pakita nyo sa amin, sino-sino yung nagpapanukala na kaltasan yung budget ng checkmate. Hindi nyo na po to, ito po yung mga walang balikan eh. Alam nyo yun? Yung point of no return to. Ngayon natuklasan na ng taong bayan yung ginagawa nyo sa BICAM. Hindi nyo na pwedeng ulitin taon-taon. Kung nagagawa nyo yan before, ngayon po hindi na. Sumisigaw na po yung taong bayan, kasama namin yung Makati Business Club ng transparency sa BICAM. Transparent mo, yan kaya yung ipanawagan mo, Chis Escudero. Kasi ganito po eh, yung mga televise nila, kung hindi ka, alimbawa po, yung mga Senate, yung mga hearing, budget hearing, kung hindi ka nanood, kasalanan mo na yun. Pag hindi mo alam ang nangyayari. Ito po, wala talaga eh, hindi talaga eh. Pwede po ba kami makiusap? Huwag mo na lang kaming pilosopuhin. Senator Chis Escudero, pwede ba niyong ipanukala na yung BICAM ay transparent na rin katulad ng budget hearing sa mga committee at saka sa plenary debate? Pwede ba yun? Kasi wala po talaga kami napapanood na BICAM eh. Ano nagaganap sa BICAM? Yun na lang po ang i-announce ninyo. 'Di ba? Para mas masaya na. Hindi yung lahat na may reklamo, pati matulungan po namin kayo. Halimbawa, nanood kami, BICAM to. Tapos napanood namin ang budget na inapprove ninyo ay, halimbawa sa DepEd, ang budget na na-approve nyo ay 900 million. Tapos sa sulat sa GA, 850 million lang. Kami na magko-question. O sa BICAM, 900 million. Ano nangyari? Binito ni President Marcos. Para po transparent. Yun lang naman po ang gusto namin eh. Hindi yung lahat ng kritiko sasabihin mo magreklamo kayo sa batas. Mali po yan. Paano kung mahirap yung kritiko? Katulad namin, mahirap po kami. Paano kami magrereklamo? Hindi nga namin alam kung saan kami magrereklamo. Gustong-gusto namin magreklamo. Una, kailangan mo na abogado. Mahirap ka nga oh. Tama daw magreklamo kayo sa korte. Kita mo? Oh, yan yun. Yan na lang tayo lahat. Kortehan na lang. Ang pamumuno po, ang pamahalaan po, hindi lang po yan sa mga can afford.
ang pamahalaan po, mas lalo po yung pamahalaan dapat naglilingkod sa mga walang kakayahan. Ilang Pilipino po may kakayahang lumapit sa korte? Kino-question namin kayo dahil nakikita namin yung ginagawa ninyo may mali, walang transparency. Tignan niyo yung usapin. Mayroon bang palagay niyo ng may blanco. Pero kung napanood namin, di ba? Napanood namin na kayo nagdedebate sa BICAM. Tapos napanood namin kung ano yung inapprove nyo. Hindi nyo na kinakailangan ngayong pagtalunan. Hindi nyo na kinakailangan pagtalunan na ito ba ay blankong pinirmahan o hindi. Kasi nakita namin nagdebate kayo eh. Nakita namin na pinalo yung ano na approve sa BICAM na to. Approve yung budget ng DepEd na 980 million. Halimbawa, pinalo nyo ganun. 980 billion budget ng DepEd. Approve. Pak. Kasalanan na namin yun kung umangal pa kami. At sinabi namin, teka muna, bakit nyo in-approve yan? Napanood natin eh. Gawin nyo pong transparent yung BICAM. Yun lang po hiling namin. Hindi yung kung ano-anong mga paghamon na magkorte na lang kayo. Gawin yung transparent yan. Katulad ng iba nyong hearing. Quadcom nga eh. Reynaldo Ramos. Kasuhan mo, Reynaldo Ramos. Takot ka ba? Hindi. Wala akong abogado. Bigyan mo ako ng pera pang abogado. Kasuhan. Hindi mo nga alam kung paano mo kakasuhan. Sino kakasuhan? Wala yan. Mga ganyang ano, hindi po papasa yan. Dong, ano mangyayari sa blank check na yan? Pababayaan lang yan with interrogation from the SE at hindi na ba pwedeng palitan? Pinangatawanan na nila eh. Sinabi nila na hindi ito legal. Babakbakan na lang natin. Ganun po talaga ang laban. Expose mo sila. Pag makakapal ang mukha nila, wala pong sagot sa pakapalan ng mukha. Dinadaan tayo ni Chis Escudero sa ano eh. Sa argumentong mabulaklak eh. Sabi ko nga sa kanya, wala ring nasusulat na bawal mag-Jim Paredes sa Senado habang nagdedebate kayo eh. Pag may isang senador na nag-Jim Paredes dyan at sabihin yung mga sinasabi mo, meron na bang nareklamo na nag-Jim Paredes sa Senado? Wala pa dahil ikaw pa lang eh. To answer your question, Chis Escudero, wala pa. Kasi kakaiba tong gobyerno na to. At bahagi ka. Boss Buzz, kukit talaga to si Risa. Substitute bill na lang daw. Instead as earlier as 4-year-old daw tuturuan ng comprehensive sexuality education. Nilagay na daw niya na sa 10-year. Tuturuan pa rin. Boss Buzz, si Rizan Gibuhan sa sinulog sa Cebu. O nga eh. Yun na nakakahiya, no? Tapos nagrereklamo. sabi ng mga fans ni Rizal Ontiveros, bastos talaga yung mga DDS. Nung si Sara naman daw nagpunta naman daw ng Bicol. Hindi naman daw binu. Ba't naman bubuin mga followers ni Sara Duterte?